Before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, in this Lord's Day, we have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng iyong salita. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. And also please teach us how to live as a truly born-again Christian. At pakiusap, turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian. By the grace of God, we were able to finish the District 5 Bible Seminar, and we believe many of the newcomers, they were saved. At sa nakarang linggo po, kami po ay matagumpay po namin na naisagawa yung aming District 5 Bible Seminar at naniniwala po kami na marami pong mga baguhan ang naligtas. Please help the newly born-again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakiusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na sila po ay makapanatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. We are also praying for the Bacoor Church Bible Seminar from tomorrow and also Rosario, Cavite Bible Seminar. At dalangin din po namin yung paparating po na Bacoor Bible Seminar magmula po bukas at yung Rosario, Cavite Bible Seminar. We pray may lost souls will attend this Bible Seminar so that they realize what's the real salvation. Dalangin po namin na marami pong ligaw na kaluluwa ang dadalo sa Bible Seminar upang maunawaan po nila ang kaligtasan. And also we are praying for incoming our Youth Bible Camp from August 23 to 25. At dinadalangin din po namin yung paparating namin na Youth Bible Camp na mag-umpisa po mula August 23 hanggang 25. Let us do our best to evangelize our family members, friends, and neighbors so that they will realize what's the real truth. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na ma-evangelize po yung aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan upang maunawaan po nila ang tunay na katotohanan. Today also, from the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and working in us. Kaya magpasimula po ang kasamatapos ang aming Lord's Day Sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos po sa amin. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon, wherever they are staying now, whatever they are doing now. Please help them to continue their sincere Christian life. Alam po namin na mayroon po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadala ngayon sa aming Lord's Day Sermon, nasan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, pakiusap, tulungan niyo po sila na sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. If there are anyone who has some sickness or some difficulties in their Christian life, please give them more strength to overcome it. Kung mayroon man pong sinuman na mayroong sakit at nasa kahirapan, pakiusap, bigyan niyo po sila ng kalakasan upang ito po ay kanilang mapagtagumpayan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Hebrews chapter 8. Mga Hebrews chapter 8 from verse 7 to verse 13. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga Hebreo, chapter 8, magmula po sa verse 7 hanggang 13. Hebrews chapter 8 from verse 7 to verse 13. Sa mga Hebreo, chapter 8, magmula po sa verse 7 hanggang verse 13. Okay, babasahin ko po. Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangang humanap pa ng pangalawa. Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay, upang sila'y ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako'y hindi nagbalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon.
Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang lipas na at tumatanda ay malapit nang maglaho. Okay, today's sermon, maybe it might be a little difficult to the newly born again brothers and sisters to understand. Kaya ngayong sermon po, ngayong araw po sa ating sermon, marahil doon po sa mga bagong naligtas, ay mahirap po itong maunawaan ngayon. But it's very important and also significant verses. So please listen carefully. Makinig po kayo maigi. Ngunit ito po ay napakahalaga mga talata, kaya pakiusap, makinig po kayo mabuti. Today we are going to think over the covenant of God. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin yung tipan po ng Diyos. Yeah. As you know well, God cannot break His covenant. Once He promised something, He will surely accomplish it. Gaya po ng inyong nalalaman, ang Diyos hindi po niya maaaring sirain yung kanyang tipanan, ngunit kapag nangako po yung Diyos ng isang bagay, ito po ay kanyang tiyak na tutuparin. In case of man, although we make a lot of the promises, but sometimes we cannot keep it. Kaya sa kaso po ng tao, kahit na sinusubukan nating mangako na maraming mga bagay, pero minsan hindi po natin ito natutupad. But God is different. Once God, He has promised that He will surely accomplish it. Ngunit ang Diyos po ay iba. Kapag nangako po yung Diyos ng isang bagay, ito po ay kanyang tiyak na tutuparin. Yeah, according to the Numbers chapter 23, verse 19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said, and will He not do? Or has He spoken, and then will He not make it good? Kaya ayon po dun sa mga bilang, chapter 23 sa verse 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Yeah, if we study the Old Testament in the Bible, there are a lot of the covenants of God. Kaya kung pabasahin po natin yung lumang tipan dito po sa Biblia, napakarami pong tipanan ng Diyos. So first, let's think about the covenant of God appeared in the Old Testament. Kaya una po, pag-iisipan po natin yung tipan ng Diyos na ipinakita doon po sa lumang tipan. If you read Genesis chapter 6, before God destroyed this world by the water judgment because of the man's corruption, Kaya kung titingnan po ninyo doon po sa Genesis chapter 6, ipinakita po doon kung paano po, bago po yung pagkawasak ng mundo sa pamamagitan po ng paghuhukom sa tubig. at the time God called the Noah because he was a righteous man, and then God told him his plan. At ng mga oras po na yun, tinawag po ng Diyos si Noe at siya po ay sinabi po sa kanya yung kanyang plano. This world will be destroyed by the water judgment, and you should make the ark of God. So you and your family members will enter the ark of God. Kaya yung mundong ito ay wawasakin sa pamamagitan ng paghuhukom sa tubig, kaya ikaw ay gagawa ng isang daong at ikaw at ang iyong pamilya ipapasok doon sa daong. And you and your family members will not be destroyed by this water judgment. At ikaw at yung pamilya mo ay hindi mawawasak doon sa daong sa pamamagitan ng paghuhukom sa tubig. This means God already had a covenant with Noah and his family members. Kaya ibig sabihin po nito, yung Diyos nagkaroon na po siya ng tipan kay Noe at sa kanyang pamilya. Okay, let's open our Bible. Genesis chapter 6. Tingnan po natin sa Biblia sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse 18. Sa Genesis chapter 6 sa verse 18. Genesis chapter 6 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo, ikaw ay sasakay sa daong, ikaw ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Yes, here,
but I will establish my covenant with you, and then you shall go into the ark. Yes, God had a covenant with Noah and his family. Kaya po yung Diyos, nagkaroon po siya ng tipan kay Noe at sa kanyang pamilya. This means that God will protect the Noah and the Noah's family from the water judgment. Ibig sabihin po nito, poprotektahan ng Diyos si Noe at yung kanyang pamilya mula po dun sa paghuhukom sa tubig. Yeah, although all this world was destroyed by the water judgment, but Noah and his family members, they were protected by God. Kaya kahit na yung mundong ito ay nawasak po sa pamamagitan ng paghuhukom sa tubig, pero si Noe at yung kanyang pamilya ay naligtas po sila ng Diyos sa pamamagitan ng daong. And after the water judgment, God gave the rainbow to the Noah and his sons that promised no more the judgment by the water. At pagkatapos, ibinigay po ng Diyos yung bahaghari doon po kay Noe at sa kanyang mga anak bilang pangako na hindi na po magkakaroon pa ng paghuhukom sa pamamagitan ng tubig. Genesis chapter 9, verse 13. Sa Genesis po sa chapter 9, sa verse 13, Genesis chapter 9, verse 13. sa Genesis chapter 9, dito po sa verse 13, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, inilagay ko ang aking bahaghari sa ulap at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Yeah, here. I send my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. Yeah. When the children of the Noah, when they look at the rainbow, they were comforted because God will not destroy this world by water judgment anymore. Kaya nung nakita po ng mga anak ni Noe yung bahaghari, na sila po ay naaliw dahil bilang ito po ay tanda na hindi na hahatulan pa ng Diyos yung mundo sa pamamagitan ng tubig. If you read this Genesis chapter 9 very carefully, especially from verse 9 to verse 17, you can observe the 7 times the covenant is repeated in these verses. Kaya kung titingnan po ninyo dito sa Genesis chapter 9 hanggang doon po sa verse 17, makikita po ninyo yung tipan po ng Diyos na paulit-ulit po itong nangyari ng 7 beses. Yeah, look at the Genesis chapter 9, verse 9. First, behold, I establish my covenant with you and your descendant. Kaya tingnan po natin sa chapter 9 sa verse 9, narito, aking itinatatag ang tipan sa iyo. And verse 11 also, thus I establish my covenant with you. At dito po sa verse 11, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. And verse 12, this is the sign of the covenant. At dito po sa verse 12, ito ang tanda ng tipang gagawin ko sa inyo. Verse 13 also, the covenant between me and the earth. At dito rin po sa verse 13, ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Verse 15 also, I will remember my covenant. At sa verse 15, aalalahanin ko ang aking tipan sa inyo. Verse 16, to remember the everlasting covenant. At dito po sa verse 16, at maaalala ang walang hanggang tipan. Yeah, verse 17, this is the sign of the covenant. At sa verse 17, ito ang tanda ng tipan. So how many times the covenant is repeated in these verses? Kaya ilang beses pong nabanggit yung salitang tipan dito po sa talata po na ito. Yeah, 7 times. As you know well, the number 7, that is the perfect number before God. That means God's covenant is perfect, and then He will surely accomplish it. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, yung number 7 o yung numero po na 7, ito po ay perpekto sa harapan po ng Diyos. Ibig sabihin, tiyak po natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. And if you look at Genesis chapter 12, as you know well, God called Abraham among the peoples. At kung titingnan niyo po sa Genesis chapter 12, nandun po yung tipan po ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga sambahayan. At the time, God also had a covenant with Abraham. Kaya sa mga oras po na iyon, nagkaroon po ng tipanan yung Diyos kay Abraham. Yeah, first, you may remember if you look at the Genesis chapter 12 from verse 1 to 3, God promised the 3 kind of things. Number 1, the land, and number 2, the nation, and number 3, the blessing, which is the eternal blessing. Kaya kung titingnan po ninyo sa Genesis chapter 12 magmula verse 1 hanggang 3, makikita po ninyo yung 3 bagay po na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Una, yung lupain, pangalawa, yung bansa, at pangatlo po ay yung pagpapala. Let's open our Bible, Colossians chapter 3. Tignan po natin sa Galatia, sa chapter 3. Colossians chapter 3 from verse 15 to 18. Sa Galatia chapter 3, magmula po sa verse 15 hanggang 18.
Galatians chapter 3 from verse 15 to verse 18. Babasahin ko po. Mga kapatid, ako ay nagsasalita ayon sa tao, kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpapawalang bisa nito. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, ang kautusan na dumating pagkaraan ng 420 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako. Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ito ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Subalit ipinagkaloob ito ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Yeah. According to these verses, we can understand the covenant was given to Abraham before the law 430 years. This means Kaya bago pa man po nito, yung Diyos, nagkaroon po siya ng tipan kay Abraham, bago pa po dumating yung kautusan, 430 taon na po yung nakakalipas. Abraham was justified by his faith before the law, the 340 years ago. Kaya si Abraham, siya po ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, bago pa po dumating yung kautusan, 430 years na po yung nakakalipas. Yeah. That's why here, Galatians chapter 3, verse 18, Kaya dito po sa Galatia, chapter 3 sa verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ito ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Subalit ipinagkaloob ito ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Yes, Abraham also was justified by the grace of God, through the faith. Kaya maging sa Abraham, siya po ay inaring ganap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa kanya pong pananampalataya. Let's open our Bible, Romans chapter 4. Tingnan po natin sa mga taga-Roma sa chapter 4. Romans chapter 4, verse 13 and 14. Mga taga-Roma, chapter 4, magmula po sa verse 13 hanggang 14. Okay, Romans chapter 4, verse 13, 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya, sapagkat kung silang nasa kautusan ang siya mga tagapagmana, walang kabuluhan ng pananampalataya at pinawawalang saysay ang pangako. Yeah, here, verse 13, the promise. This means the covenant, that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Kaya dito po yung tipan ng Diyos kay Abraham, ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Yeah, so that's why if you look at Exodus chapter 2, when the Israelites, they had a slavery life in Egypt, 400 years under the Egyptian, at the time God remembered the covenant with Abraham. And then God saved the Israelites from the hand of the Egyptian. Kaya kung titingnan niyo po sa Exodus chapter 2, nagkaroon po ng buhay na pagkaalipin yung mga Israelita doon po sa Ehipto sa loob po ng 400 taon. At pagkatapos, naalala po ng Diyos yung kanyang tipan kay Abraham at iniligtas niya po yung mga Israelita doon po sa Ehipto. Yeah, so Exodus chapter 2, verse 22 says, God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob when the children of Israel had a heavy bondage in Egypt. Kaya kung titignan po ninyo sa Exodus chapter 2, inilala ng Diyos yung kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob nung nagkaroon po ng mabigat na pagkaalipin yung mga Israelita. And also, when the Israelites, after they got out of the land of Egypt, God also had a covenant with the Israelites. At pagkatapos po na nagkaroon ng tipan ng Diyos kay Abraham, pagkatapos po nilang makaalis doon po sa Ehipto, nagkaroon din po ng tipan yung Diyos sa mga Israelita. Exodus chapter 19. Sa Exodo po, sa chapter 19, Exodus chapter 19 from verse 5 to verse 8. sa Exodo chapter 19, magmula po sa verse 5 hanggang verse 8.
Okay. Exodus chapter 19 from verse 5 to verse 8. Babasahin ko po. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Kaya't dumating si Moises at ipinatawag ang matatanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. At iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Yes, this is the covenant with the Israelite in the Mount Sinai. Kaya ito po yung tipanan ng Diyos doon po sa mga Israelita, doon po sa bundok ng Sinai. Yeah, verse 5 says, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Kaya kung titingnan po ninyo doon sa verse 5, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Verse 8, then all people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. At dito po sa verse 8, ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Yes, it's really true. When God had a covenant with the Israelite in the Mount Sinai, Israelite, they answered clearly, we will do. Kaya ito po ay talagang totoo na yung Diyos, nung pagkatapos na siya po ay mangako doon po sa mga Israelita, doon sa bundok ng Sinai, sumagot po yung mga Israelita, malinaw po nilang sinabi, aming gagawin. If you read Deuteronomy chapter 11 and also Deuteronomy chapter 28, it is repeated again by the Moses. So when you obey to the God's word, you shall receive blessing. And when you disobey to the God's word, you shall be cursed. Kaya ito po ay naulit doon po sa Deuteronomio chapter 11 at sa chapter 28 na yung Diyos, siya po ay nangako, nagkaroon ng tipanan sa kanila. Kung sila po ay susunod sa salita ng Diyos, sila po ay pagkapalain. At kung sila po ay susuway, sila po ay susumpain. But if you look at the history of Israel, although they had a covenant with God, they disobeyed to the God's word continuously. Although God has sent His prophet and His servant to make the Israelites repent their sin and return to the Lord. Pero kung titinan po ninyo, yung kasaysayan po ng Israel, kahit na nagkaroon po ng tipan yung Diyos sa mga Israelita, ngunit patuloy po silang sumuway, kahit na nagpasugo na po yung Diyos sa mga propeta upang sila po ay magsisi at manumbalik sa Panginoon. Yeah, we should know God had a long suffering toward the Israelites. Kaya dapat po nating malaman na yung Diyos, siya po ay naging matiisin sa mga Israelita. Yeah, if you look at Jeremiah chapter 7 also, God has sent His prophet and His servant to make Israelites repent their sin and return to the Lord. Kaya kung titinan nyo rin po sa aklat ni Jeremias, isinugo po ng Diyos yung kanyang mga propeta at mga lingkod upang magsisi po yung mga Israelita at manumbalik sa Panginoon. Of course, because of the disobedience Israelite, they received the punishment and they received the tribulation. Pero syempre po, dahil po sa pagsuway ng mga Israelita, tinanggap po nila yung parusa at yung kapigatian sa yung mga Israelita. But the covenant with the Israelite was not broken. Pero yung tipanan po ng Diyos ay hindi po nasira. Because God restored the Israelite and then God brought the Israelite to the land of the Israel. Pero yung Diyos, dahil yung Diyos, pinanumbalik niya po yung mga Israelita doon po sa lupain ng Israel. Let's open our Bible, 2 Kings chapter 13. Tingnan po natin sa ikalawang hari sa chapter 13. Verse 23. Dito po sa verse 23. Ikalawang Hari, chapter 13, verse 23. Ikalawang hari, chapter 13, dito po sa verse 23. Okay, babasahin ko po. Ngunit ang Panginoon naging mapagpalas sa kanila at nahabag sa kanila at siya'y bumaling sa kanila dahil sa kanyang tipan kay na Abraham, Isaac at Jacob, at ayaw niya silang lipulin, ni palayasin man sa kanyang harapan hanggang sa ngayon. Yeah, the Lord was gracious to them, had a compassion on them, and regarded them because of His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Yes. So, because of this covenant,
the God would not destroy this real light completely. Kaya dahil po sa tipan po na ito, hindi po kayang wasakin ng Diyos ng lubos yung mga Israelita. Yeah. So, and also, if you look at 2 Samuel, God also had a covenant with David, the covenant given to the David. At isa pa pong bagay, kung titinan po ninyo sa ikalawang Samuel, nagkaroon din po ng tipanan yung Diyos kay Haring David. Okay, let's open our Bible. 2 Samuel chapter 7. Tignan po natin sa Biblia, sa ikalawang Samuel, sa chapter 7. Verse 12 and 13. Dito po sa verse 12 hanggang 13. Okay, babasahin ko po. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong katawan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan, at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. And verse 16. At 2 Samuel chapter 7 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap ko, ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. But if you look at the history of Israel, because of the disobedience, they were destroyed and also they were scattered. Pero kung titinan po ninyo yung kasaysayan ng Israel, dahil po sa kanilang pagsuway, sila po ay winasak at ikinalat. If we just look at the Israel history, we cannot understand this verse, this covenant, whether it is really fulfilled or not through the history of Israel. Kaya masusuri po natin sa mga tatalata po na ito, kung yung tipan po ng Diyos ay talaga bang natupad o hindi pa sa pamamagitan po ng kasaysayan ng Israel. But we should know this promise, this prophecy actually will be really fulfilled through the Jesus Christ, because Jesus Christ was prophesied he will come to this world as a descendant of David. Pero dapat po nating malaman na yung propesiya po na ito pa yung mangyayari sa pamamagitan po ni Hesukristo, dahil ito po ay naipropesiya na si Hesukristo, siya po ay darating sa sanlibutan na ito sa pamamagitan ng binhi ni David. As you know well, there are many kingdoms and also many nations in this world, but there is no the kingdom or the empire which is forever or everlasting in this world. Gaya po ng inyong nalalaman, napakarami po mga kaharian at mga bansa sa mundong ito, pero hindi po lahat ng kaharian at mga bansa ay mananatili po magpakailanman sa mundong ito. The kingdom which is established by the man will be destroyed someday. Kaya yung kaharian po na itinayo ng mga tao, balang araw ito po ay mawawasak. The kingdom of man will not be forever. Kaya po yung kaharian ng mga tao, hindi po ito mananatili magpakailanman. But the kingdom of God will be forever and everlasting. Pero yung kaharian po ng Diyos, ito po ay mananatili magpakailanman at walang hanggan. Yeah. So, actually this prophecy will be really fulfilled through the Jesus Christ. Kaya sa katunayan po, yung propesiya po na ito po ay matutupad sa pamamagitan ni Hesukristo. Yeah. Let's open our Bible, Luke chapter 1. Tingnan po natin sa Lucas, sa chapter 1. Lucas chapter 1. Sa Lucas, sa chapter 1. Verse 32 and 33. Magmula po sa verse 32 hanggang 33. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Yes. Before Mary gave birth the Jesus, when she was conceived by the Holy Spirit, at the time, Archangel Gabriel appeared in front of the Mary and then announced to Mary. Yeah. So verse 31 says, "And behold, you will conceive in your womb and then bring forth a son, and shall call his name Jesus."
Kaya ng mga oras po na ito, bago pa po ipinanganak ni Maria si Hesukristo, nang siya po ay ipinaglihis sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dumating po yung anghel ng anghel po na si Gabriel at nagpakita po kay Maria at sinabi po din sa verse 31, at ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki. And the kingdom will be accomplished through the Jesus Christ. At yung walang hanggang kaharian po, ito po ay maitatatag sa pamamagitan po ni Yeah, Hesukristo. verse 33, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. Kaya dito po sa verse 33, siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Yeah, so if you look at Isaiah chapter 9, verse 6, there is the prophecy about the Jesus Christ before he was born 700 years ago. Kaya kung titingnan po ninyo, doon po sa Isaiah sa chapter 9 sa verse 6, naroon po yung propesiya bago pa po dumating si Hesukristo. And let's open our Bible, Isaiah chapter 9, verse 7. At tingnan po natin sa Isaiah chapter 9 sa verse 7. Isaiah chapter 9, verse 7. Sa Isaiah chapter 9 sa verse 7. Okay, babasahin ko po. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakilanman, isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Yeah, so of the increase of his government and peace, there will be no end. The kingdom of God will be forever. His kingdom will be forever and everlasting. Kaya po yung kaharian ng Diyos, ito po ay walang hanggan at ito po ay mananatili magpakilanman. So if you look at Psalms 89 verse 3 and 4, also it was prophesied. It was given to the King David. At kung titingnan nyo rin po doon po sa awit 89 sa verse 3 hanggang 4, ito rin po ay naipropesiya at ibinigay po kay Haring David. Yeah. So your seed, and I will establish forever, and build up your throne to all the generations. Ang mga binhi mo'y itatatag ko magpakailanman at aking itatayo ang iyong trono para sa lahat ng salinlahi. Yeah. As much as we study the history or in the Old Testament, through the Israel, we can understand how much the covenant of God exactly fulfilled. Kaya hanggat pinag-aaralan po natin yung kasaysayan o yung lumantipan ng Israel, maintindihan po natin kung paano pong tiyak na tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. And if you look at the temple which is built by the King Solomon, that was just also shadow. At kung titinan po ninyo yung templo na itinayo po ni Haring Solomon, ito rin po ay anino lamang. The true temple will be established through the Jesus Christ. Yung tunay po na templo, ito po ay maitatatag sa pamamagitan po ni Hesukristo. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 2. Tingnan po natin sa Efeso, sa chapter 2. From verse 20 to verse 22. Magmula po sa verse 20 hanggang 22. Yeah. Ephesians chapter 2, mula versikulo 20 hanggang 22. Sa mga taga-Efeso, chapter 2, magmula po verse 20 hanggang verse 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya, ang buong gusali ay nakalapat ng mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yeah, as you know well, now the temple of God is establishing. The foundation became, Jesus Christ became the foundation of the church. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, yung templo po ng Diyos, ito po ay patuloy na itinatayo hanggang ngayon at yung pundasyon po ng iglesia ay si Jesucristo. And we are the body of Christ. And also, we are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. At tayo po yung katawan ni Kristo
at tayo po ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. If you look at Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7, there is some prophecy and also some image shown to the Daniel. Kaya kung titingnan po ninyo doon po sa Daniel chapter 2 at sa chapter 7, makikita po ninyo yung ilang mga imahe o yung prophecy na ipinakita po kay Daniel. God showed the prophecy to the Daniel, what kind of the country or kingdom will be established in the future. Kaya ipinakita po ng Diyos kay Daniel kung ano pong klase ng mga kaharian yung maitatatag sa hinaharap. So first, the Daniel chapter 2, there is the great image of the great image, which is made of the gold, silver, and also bronze and iron. Kaya pinakauna po, pinakita po doon sa Daniel chapter 2, yung dakilang imahe na pinakita po sa kanya sa pamamagitan po ng ginto, ng pilak, ng tanso at ng bakal. Yeah. As you know well, as we already studied, the gold implies the kingdom of the Babylon. Kaya gaya po ng ating napag-aralan na, yung ginto, ito po ay lumalarawan doon po sa Babylonia. And the silver implies the Persia. At yung pilak naman po, ito po ay kumakatawan doon sa Persya. And bronze implies the Greece. At yung tanso naman po, ito po ay lumalarawan doon po sa Gresya. And iron implies the Rome. At yung bakal naman po ay lumalarawan doon po sa Roma. If you look at the Daniel chapter 7, it is explained in different image, which is the animal. Kung titingnan po ninyo sa Daniel sa chapter 7, ipinaliwanag po ito sa iba't ibang imahe o larawan ng 4 na halimaw. Lion, bear, leopard, and dreadful the beast. Kaya ito po yung leon, yung oso, yung leopardo, at yung kakilakilabot na hayop. Although it is the different image, actually this is the prophecy about the countries. Kaya kahit na iba't iba po yung imahe po nito, pero ito po ay magkakaparehas lamang po ng mga propesiya. Yeah, lion implies the kingdom of Babylon. Kaya po yung leon, ito po ay kumakatawa dun po sa Babylonia. Bear implies the Persia. At yung oso naman po ay kumakatawan dun sa Persya. And the leopard implies the Greece. At yung leopardo, ito po yung Greece. Dread and the terrible beast implies the Roman Empire. At yung kakilakilabot po na halimaw, ito po ay kumakatawan sa Roma. We know how much the Roman Empire was very strong. Kaya alam po natin kung gaano po kalakas yung Imperyong Roma. But as I already explained, there is no the eternal and then everlasting the empire which is built by the man. Pero gaya po ng aking ipinaliwanag na, wala pong anumang kaharian o bansa yung maitatag ng taon magpakailanman. Yeah, only the kingdom of God will be forever and everlasting. Kaya tanging yung kaharian lamang po ng Diyos yung mananatili magpakailanman. So, Daniel chapter 2 verse 44 says, okay, basahin po natin ng, let's open the Bible, Daniel chapter 2 verse 44. Buksan po natin sa Daniel, sa chapter 2 sa verse 44. Okay, Daniel chapter 2 verse 44. Okay, babasahin ko po. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan, dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Yeah. So, this country which is built by God will not be destroyed and then will be forever. Kaya po yung bansa po na ito o yung kaharian po na ito na tinatag po ng Diyos ay hindi po ay mananatili po magpakailanman. Yeah. So Daniel the chapter 7, Sa Daniel po sa chapter 7, verse 27. dito po sa verse 27, Okay, babasahin ko po. at ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. Yeah, here also his kingdom is an everlasting kingdom
which is built by God, and then the kingdom of God will be everlasting and forever. Kaya dito rin po, sinabi po dito, ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian, yung kaharian po ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, when we read the Bible, we can understand there are a lot of the different kind of the covenant given by God. Kaya kung babasahin po natin yung Biblia, maintindihan po natin, makikita po natin kung gaano po karaming tipan yung ginawa po ng Diyos. Okay, let's go back to the Hebrew chapter 8. Balikan po ulit natin sa Hebreo sa chapter 8. Verse 7, Dito po sa verse 7. For if that first covenant had been faultless, and no place would have been the thought for a second. That means if the first covenant was perfect, the second covenant is not necessary, or a new covenant is not necessary. Kaya sabi po doon sa verse 7, sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan humanap pa ng pangalawa, kaya kung yung unang tipan po ay perpekto, hindi na po sana kinakailangan pa ng pangalawang tipanan. Yeah, verse 8, Behold, the days of our coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. At ito po sa verse 8, sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ni Judah. Yeah. So we need to understand the first covenant, it was not perfect. Kaya kailangan po nating maintindihan, yung unang tipan po ng Diyos ay hindi po naging perpekto. First covenant, it is the given by to the Israelites. Kaya yung unang tipan po, ito po ay ibinigay sa mga Israelita. It is temporary, Ito po ay panandalian lamang. and it was made by the animal blood of animal. At ito po ay ginawa sa pamamagitan po ng dugo ng hayop. Yeah. But the new covenant will be given which is the forever, Pero yung bagong tipan po, ito po ay ibibigay at ito po ay magpakailanman. and this is through the blood of Jesus. At ito po ay sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Yeah. So this Hebrew chapter 8, from verse 7 to verse 13, regarding the first covenant and the second covenant, yeah, this meaning. Kaya dito po sa Hebreo chapter 8, ito po yung patungkol doon po sa lumang tipan at doon po sa bagong tipan. Yeah, first covenant by the blood of animal, and that was just temporary. But new covenant by the blood of Jesus, which is everlasting and perfect. Kaya yung unang tipan po, ito po ay sa pamamagitan ng dugo ng hayop, pero ito po ay panandalian lamang, pero yung bagong tipan, ito po ay sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo at ito po ay walang hanggang tipan. Hebrew chapter 10, verse 1. Sa Hebreo po sa chapter 10, sa verse 1, Hebrew chapter 10, verse 1. Hebreo chapter 10, sa verse 1, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Yeah, the first covenant, which is given to the Israelite, we can call this the Old Covenant, appear in the Old Testament. Kaya po yung unang tipan na ibinigay po ng Diyos sa mga Israelita, maaari po nating itong tawagin na lumang tipan doon po sa yung tipanan po ng Diyos sa mga Israelita. According to the first covenant, the Israelite, they offered animal sacrifice in order to receive the forgiveness of their sins. Kaya ayon po dun sa unang tipan, ibinigay po ng Diyos yung tipanan po sa kanila na matatanggap po nila yung kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng hayop. So if you look at the Leviticus chapter 16, when the Israelite committed sin, the high priest, he offered animal sacrifice to receive the forgiveness of their sins. Kaya kung titingnan po ninyo sa Levitico chapter 17, kapag nagkasala po yung Israelita, yung pinakapunong pari po ay mag-aalay po ng hayop upang matanggap po yung kapatawaran sa kanilang kasalanan. So on the Atonement Day, the high priest, he entered the most holy place in order to receive the forgiveness of the
Israelites. Kaya po sa araw po ng katubos, sa araw po ng pagtubos, yung pinakapunong pari po ay papasok dun sa dakong kabanal-banalan upang ialay po yung hayop at matanggap po yung kapatawaran sa kanilang kasalanan. But we know the blood of the animal, it was not perfect. It was just temporary. Pero alam po natin na yung dugo po ng hayop, hindi po ito perpekto at ito po ay panandalian lamang. But Israelite, they repeat again. Pero yung mga Israelita, paulit-ulit po nila itong ginagawa. Because they believe God will send the Messiah, the Lamb of God, who will die for their sins. Dahil naniniwala po sila na isusugo po ng Diyos yung Mesiyas na kordero po ng Diyos para po mamatay para sa kanilang kasalanan. So, the new covenant, which is given by the blood of Jesus, that is the eternal covenant. Kaya po yung bagong tipan na ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo, ito po yung walang hanggang tipan. Okay, let's open our Bible. Matthew chapter 26. Tingnan po natin sa Mateo, sa chapter 26. Matthew chapter 26, verse 28. Sa Mateo po, chapter 26, sa verse 28. Verse 28. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nagbubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yeah, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many, the remission of sins. So, this is the last supper before Jesus Christ. He was crucified, right? Jesus Christ, he had the last supper with his disciples. Kaya po ito po yung huling hapunan ni Jesucristo kasama po yung kanyang mga alagad bago po siya ipako doon po sa krus. Yeah, blood of animal is just temporary. That was a shadow. But the blood of Jesus, that was a perfect and everlasting. Kaya yung dugo po ng hayop, ito po ay panandalian lamang at anino lamang, pero yung dugo po ni Jesucristo, ito po ay ito po ay magpakilanman. Yeah, the blood of the animal, which is given by the first covenant, that was just a shadow. Kaya po yung dugo po ng hayop na ibinigay doon po sa unang tipan, ito po ay anino lamang. But new covenant by the blood of Jesus, which is the forever and eternal. Pero yung bagong tipan po na ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo, ito po ay walang hanggan. So, truly born again Christian, actually, in order to remember the blood of Jesus, we are having the Lord's Supper, right? Whenever we have a time. Kaya tayo po mga tunay na born again Christian, para maalala po natin yung tipanan ni Jesucristo, tayo po ay nagkakaroon ng Lord's Supper. Because the blood is very important, right? Without shedding of blood, there is no remission. Dahil yung dugo po ay napakahalaga, dahil kung walang pagdanak ng dugo, ay wala pong kapatawaran. Unang Korinto, chapter 11. Sa unang Korinto po, sa chapter 11, Unang Korinto, chapter 11, verse 25. sa unang Korinto, sa chapter 11, dito po sa verse 25, Verse 25 and 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos magapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gagawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yeah, here also, this cup is the new covenant in my blood. This too, as often as you drink it, and remembrance of me. Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Yeah, so, in order to remember the new covenant, we must clearly understand how much the blood of Jesus Christ is important. Kaya tuwing inaalala po natin yung bagong tipan, kailangan po nating maintindihan kung kano po napakahalaga yung dugo po ni Jesucristo. Hebrews chapter 9, Sa Hebreo po, sa chapter 9, verse 17, 18. magmula po sa verse 17 hanggang 18, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1.
Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan, kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Yeah. Through the Bible seminar, we already have learned many times how our sins were forgiven. Kaya sa pamamagitan po ng Bible Seminar, natutunan na po natin kung gaano po ng maraming beses kung paano po mapapatawad yung ating kasalanan. Because of my sin, Jesus Christ, He was crucified on the cross and shed all His precious blood to redeem all of our sins. Dahil sa aking kasalanan, si Hesus Kristo ay pinako dun sa krus at dumanak yung lahat ng kanyang mahalagang dugo upang tubusin yung lahat ng aking kasalanan. Yeah. So, as you know well, the Hebrew chapter 9, verse 12, not with the blood of goats and calves, with His own blood, He entered the most holy place, having obtained eternal redemption. Kaya dun po sa Hebreo, sa chapter 9 sa verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. As I already explained, the high priest, he entered the most holy place once a year with the blood of animal in order to receive forgiveness of their sins. Kaya gaya po ng aking sinabi, yung pinakapunong pari, siya po ay pumapasok doon po sa dakong kabanal-banalan ng isang beses sa isang taon upang matanggap po yung kapatawaran sa kanilang kasalanan. That was not perfect, and that was just the shadow. Hindi po iyon perpekto at ito po ay anino lamang. That's why they repeated it every year, town. Kaya nga po, taon-taon po nila ito na ginagawa. Yeah, but after Jesus Christ, He was crucified on the cross, and then He redeemed all of our sins. God said, I will remember your sins. Pero pagkatapos po na maipako ni Jesucristo doon po sa krus, upang tubusin po yung ating mga kasalanan, sinabi po ng Diyos, hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Yes, verse 17, He said, their sins and their lowly deed, I will remember no more. Kaya sinabi po doon sa verse 17, at ang kanilang kasamaan at mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Yeah, we believe this word, the word of God, 100%. That's why we can have assurance of our salvation, forgiveness of all of our sins. Kaya tayo po ay naniniwala sa salita po ng Diyos ng 100% na pinatawad po yung ating mga kasalanan, yung ating pong, lahat ng ating mga kasalanan. Yeah, not only my past sins, but also my future sins. All of our sins are forgiven eternally. Kaya hindi lamang yung kasalanan ko sa nakaraan, kundi maging sa hinaharap, ito po ay pinatawad magpakailanman. Verse 18, now where there is remission of these, there is no longer an offering for sin. Kaya sinabi po doon sa verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Yeah. High priest, the Old Testament, the high priest, he entered the most holy place year by year, town, because that offering was not perfect. Kaya po yung pinakapunong pari, pumapasok po siya sa dakong banal taon-taon dahil yung pag-aalay po ay hindi po perpekto. But the blood of Jesus is perfect. Yeah. Once for all, having obtained eternal redemption. Pero yung dugo po ni Jesus, ito po ay perpekto at ito po ay magpakailanman. Yeah, we believe my past sin, present sin, even future sins, all of my sins are forgiven through the blood of Jesus. Kaya tayo po ay sumasampalataya na yung ating kasalanan sa nakaraan, kasalukuyan at sa hinaharap, ito po ay napatawad na sa dugo ni Jesus. When we really believe these truths, we can have a confidence about our salvation. Kung tayo po ay sasampalataya sa katotohanan po na ito, magkakaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Yeah. We don't have any sins because all of our sins were really forgiven through the blood of Jesus. Kaya wala na po tayong anumang kasalanan pa dahil yung lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na ng dugo ni Jesus. Kung wala ng kasalanan kayo, saan kayo pupunta? Sa langit. Yeah, syempre, 100%. We can enter the eternal heaven by the grace of God. Kaya maaari tayo makapasok doon sa kaharian ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Yeah. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9, verse 20. Sa Hebreo chapter 9, dito po sa verse 20, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, na sinasabi,
ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. Yeah, this is the blood of the covenant which God has commanded you. This is the blood of covenant. Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. And from verse 23 and 24, Hebrews chapter 9, verse 23 and 24. Babasahin ko po. Kaya't kailangan na ang mga sinisipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin na mga ito, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa mga ito, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. And verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap, wala pa nang lalangin ang sanlibutan, subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Yeah, but now, once at the end of the ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. It is very clear. Kaya malino po itong sinabi, subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Yeah, our born-again Christian, we have received the eternal blessing, which is by the new covenant. Kaya tayo pong mga born-again Christian, natanggap po natin yung walang hanggang pagpapala sa pamamagitan po ng bagong tipan. Okay, let's open our Bible. Awit 50, Psalms 50, verse 5. Tingnan po natin sa mga awit 50 sa verse 5. Psalms 50, awit 50, verse 5. Sa mga awit 50 sa verse 5. Okay, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng alay. Yeah. Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Yes, through the sacrifice of Jesus Christ, we are saved. That's why we became the children of God to enter eternal heaven. Kaya sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Hesukristo, tayo po ay naligtas at naging mga anak ng Diyos upang makapasok dun sa walang hanggang langit. If you read the Old Testament, there are also the verses already promised about the covenant. Kaya kung titignan nyo rin po yung mga ilang talata doon po sa lumang tipan, meron din po dong pangako patungkol sa bagong tipan. Okay, Zechariah chapter 9. Sa Zacarias po, sa chapter 9. Zechariah chapter 9. Sa Zacarias po, sa chapter 9. Verse 11 and verse 12. Magmula po sa verse 11 hanggang sa verse 12. Okay, babasahin ko po. Tungkol naman sa iyo, dahil sa dugo ng aking tipan sa iyo, ay aking palalayain ang iyong mga bilanggo mula sa hukay na walang tubig. Bumalik kayo sa inyong buog, kayong mga bilanggo na may pag-asa, ngayon ipinahayag ko na aking ibabalik sa inyo ng makalawa. Yes, this Bible verse is explaining God will save His people from the destruction. Kaya ipinapaliwanag po ng mga talata na ito na ililigtas po ng Diyos yung kanyang bayan sa mula po sa pagkawasak. Yeah, because of the blood of your covenant, I will set you prisoners free from the waterless pit. Yeah, this means before we get salvation, we are sinners who are like the prisoners. Kaya ibig sabihin po nito, bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo po ay mga makasalanan na gaya po ng mga bilanggo. Yeah, if you read the Psalms, with 107, the verse 10, yeah, we are like prisoners. Kaya kung titingnan po ninyo sa mga awit 107 sa verse 10, tayo po ay kagaya ng mga bilanggo. And then, when they cried out to God, God listened to their prayer and God saved them from the destruction. At nung sila po ay dumaing sa Diyos, pinakinggan po ng Diyos yung kanilang panalangin at iniligtas po sila mula dun sa pagkawasak.
Okay, let's open our Bible. Awit 107. Tingnan po natin sa mga awit 107. Awit 107. Sa mga awit 107, Verse 10, babasahin ko po. ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. Yes, this verse 10 is explaining the image of the prisoners. Kaya ito pong verse 10, inilalarawan po, ipinapaliwanag po nito yung mga bilanggo. Yeah. But verse 13, from verse 13 to verse 15, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, nang magkagayoy, dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan, inilabas niya sila sa kadiliman at anino ng kamatayan at sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Pasalamatan nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Yeah. So, He brought them out of darkness and the shadow of death, and broke their chains in pieces. So that's why, truly born-again Christian, we can give thanks to the Lord because of His grace. Kaya nga po, tayo po mga tunay na born-again Christian, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon dahil po sa kanyang biyaya. Yeah. By the blood of the covenant, we were able to be saved. Dahil po sa dugo ng bagong tipan, tayo po ay naligtas. Ephesians chapter 1, verse 7. Sa Efeso po, sa chapter 1, sa verse 7, Ephesians chapter 1, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Yeah, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So this is the new covenant which is accomplished through the blood of Jesus. That's why, which is forever and perfect. Kaya ito pong bagong tipan, ito po ay naisakatuparan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at ito po ay walang hanggan at perpekto. Yeah. So we can understand what is the difference between the first covenant and the new covenant according to this the Hebrew chapter 8. Kaya maintindihan po natin kung ano po yung pagkakaiba ng unang tipan at ng bagong tipan dito po sa Hebreo chapter 8. Okay, let's open our Bible. Romans chapter 4. Tingnan po natin sa mga taga-Roma sa chapter 4. Romans chapter 4 from verse 6 to verse 8. Mga taga-Roma, chapter 4, magmula po sa verse 6 hanggang verse 8. Romans chapter 4 from verse 6 to verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang kanilang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yeah, blessed are those who lawless deed are forgiven and whose sins are covered. So, the blessing which is promised by God to Abraham, it was the eternal blessing through the Jesus Christ. Kaya po yung pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, ito po ay walang hanggang pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo. Most of the people, they love the blessing. Kaya karamihan po sa mga tao, gustong-gusto po nila yung pagpapala. But what is the true blessing? Pero ano po ba yung tunay na pagpapala? Many people, they only focus on their physical blessing or material blessing in this world, but that is not true blessing. Maraming tao po, nakatuon lamang sila sa pisikal at material na mga pagpapala, pero hindi po ito yung tunay na pagpapala. Although you are millionaire or billionaire in this world, but if you die tomorrow, it will be useless. Kaya kahit na ikaw po ay milyonaryo o bilyonaryo sa mundong ito, pero kung mamamatay ka bukas, ito po ay walang kabuluhan. But truly born-again Christian,
we have received the eternal blessing. All of our sins are forgiven. That's why, although we die tonight, we can enter eternal heaven. Pero tayo po mga anak ng Diyos, tayo po ay nakatanggap ng walang hanggang pagkapala, kaya kahit na mamatay po tayo ngayon, tayo po ay pupunta doon po sa kaharian ng langit. But as you know well, among our family members or neighbors or friends, there are still so many people who are not saved yet. Pero gaya po ng inyong nalalaman, yung inyong mga kapamilya, yung ating mga kaibigan, mga kapitbahay, yung mga karamihan po sa kanila ay hindi pa po naliligtas. As you know well, tomorrow we are going to start another Bible seminar in Bakuo Church and also in Rosario, Cavite, in the Brother Ors, the factory. The many newcomers, they are going to listen to the Bible seminar. At magmula po bukas, tayo po ay magdadaos ng Bible Seminar doon po sa Bacoor at doon po sa Rosario, Cavite, doon po sa factory ni Brother O at marami pong mga baguhan yung dadalo at makikinig ng Bible Yeah, Seminar. please pray for this Bible seminar together. Kaya pakiusap, manalangin po tayo ng sama-sama patungkol po sa Bible Seminar na ito. And the end of the August 23 to 25, we have the youth Bible camp. This is like a summer retreat. We can invite all the new invitees in order to evangelize your family members and friends. Kaya doon din po sa katapusan po ng Agosto, magmula po August 23 hanggang 25, tayo po ay magkakaroon muli ng Youth Bible Camp. Ito po ay parang summer retreat. Pwede po ninyong imbitahan yung lahat ng mga tao, yung inyong mga kapamilya at mga kaibigan. Please pray for this youth Bible camp also. Kaya pakiusap, panalangin din po kayo dito po sa ating Youth Bible Camp. Okay, so today, according to this Hebrew chapter 8, we have learned what is the first covenant and also the new covenant. Especially that we have learned a lot of the covenant of God appeared in the Old Testament. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin dito po sa Hebreo chapter 8, yung unang tipan at bagong tipan, lalong-lalo na po yung mga tipan na ginawa ng Diyos doon sa lumang tipan. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace of salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who are supposed to go to the eternal hell. Kami po ay isang miserable mga makasalanan na nararapat na mapunta doon sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasa. Today we have learned about the covenant of God. Ngayong araw po, natutunan po namin ang tipan po ng Diyos. We were saved and we have received the new covenant which is accomplished through the blood of Jesus. Kami po ay naligtas at naisakatuparan po yung bagong tipan sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. Let us do not forget the importance of our salvation and also let us do our best to preach the gospel to the lost souls continuously. Nawa, wag po namin kalimutan kung gaano po kadakila yung aming kaligtasan at nawa, gawin po namin yung aming makakaya na may pangaral yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. We are praying for Bacoor Church Bible Seminar and Rosario Cavite Bible Seminar and also Youth Bible Camp. Kaya dinadalangin po namin yung paparating po na Bacoor Bible Seminar at yung Rosario Cavite Bible Seminar at yung Youth Bible Camp. When we have a one mind and cooperate one another, we can accomplish the great works of God through our church. Kung kami po ay magkakaroon ng isang isipan at tutulungan yung isa't isa, may isa sa katuparan po namin yung dakilang gawa po ng Diyos. Whether you eat or drink or whatever you do, do all these things for the glory of God. Let us remember the message. Nawa, alalahanin po namin ang mensahe po ng Diyos. Kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.